May mga ebidensya na hindi tinatago. May mga katotohanan na nagkukubli sa misteryo. Minsan, ang simpleng away ay may malalim palang dahilan. May mga galit na kinikimkim sa puso at saka lamang lalabas kapag ang utak ay hindi na makontrol. Paano kung magtapos ang buhay ng isang tao dahil sa isang taong may malapit na koneksyon sa kanya? At gawin pa ito sa pinakakarumaldumal na uri ng krimen. Tunghayan natin ang kwento ng ating bida na si Francis Lorenzo. Tubong Iloilo at may isang anak at asawa. Hanggang kailan ka ba namin kasi sasabihan? Noon pa, lagi ka namin binibilinan, iwanan mo yung lalaki na yan. Noon pa man kami ng mama mo, iba na talaga tingin namin dyan eh. Alam naming walang gagawing mabuti sa buhay yan. Pero hindi ka nakinig sa amin. Tapos ngayon lalapit ka sa amin dahil pinalayas kayo. Pa, nahihirapan na po kami ng anak ko. Sobra po ang ginagawa niya sa akin palagi. Pati po si Bunso nadadamay na din. Sobrang hirap na po kami. Lagi siyang galit. Lagi siyang sumisigaw, nananakit. Walang niya talaga yung Francis na yan eh. Wag na wag mong papupuntahin yan dito sa bahay dahil baka hindi ko matansya yan. Ikaw naman kasi. Tama naman ang papa mo. Noon ka pa namin sinabihan na hiwalayan mo na yan dahil hindi makakabuti. Anong ginawa mo? Pumayag ka pa magpakasal. At ngayon, meron na kayong anak. Mas mahirap ng paghiwalayin kayo dahil may namamagitan at meron ng bata sa pagitan ninyo. Ayoko na po sa kanya pa. Ayoko na po sa kanya. Hirap na po ako. Sana po tanggupin niyo po ulit kami ng anak ko dito sa bahay. Ayoko na pong bumalik sa Manila. Natatakot na po kami sa kanya. Lagi ka namang welcome dito sa bahay natin. Hindi ka naman namin kayang tiisin. Kahit galit kami sa inyo. Ikaw ang anak namin at handa kaming tanggapin ka ng paulit-ulit. Isang malaking pagkakamali lang na hindi ka nakinig sa amin. Pero hindi may tatangging anak ka namin. Wag na wag ko makikita yung Francis na yan. Napakabait niya at parang maamong tupa nung pinakilala mo sa amin. Tapos ganito lang ang mababalitaan namin. Sinasaktan ka pati ang apo namin. Hindi ako makakapayag nun. Dugo at pawis ko ang kaya kong ilaban para sa inyo. Sige, dito kayo muna tumira sa amin at huwag na muna kayong bumalik doon sa asawa mo. Dahil baka kung ano pang gawin nun sa inyo. Nababalitaan ko, gumagamit na rin daw ng droga yun eh. Yun na nga po ang isa ko pang iniisip eh. Hindi ko pa naman po sure at hindi ko pa nauhuli pero may mga kasamahan kasi siya na nasa drug list. Natatakot na po kami. Sana po patuloyin niyo muna po kami dito sa bahay. Huwag ka mag-alala. Hindi ka naman maano dito kapag nandito ka sa amin. Kaya malaya kayo, dito muna kayo ng anak nyo. Salamat po, Papa. Walang anuman anak. Sige na, ipasok nyo na yung mga gamit nyo. Nang araw na yon, si Jenny, na asawa ni Francis, ay hindi na kinaya ang pangmamalupit ng asawa. Kaya naman ang ginawa niyang desisyon ay ang pagbalik sa kanyang mga magulang. Meron silang anak na 8 taong gulang na ang pangalan ay Bunso. Itong batang ito ay wala pang muwang subalit nakakaranas na ng pananakit ng kanyang ama. Sa kabilang bahagi naman, si Francis. Oh pare, nabalitaan ko umalis daw yung asawa mo ah. Ikaw naman kasi, sabi ko naman sa'yo diba? Huwag mo na saktan palagi yung asawa mo. Siya na lang yung nakakaintindi sa'yo. Saka paano yan? Wala kang pera ngayon no? Yun na nga parang iniisip ko eh.
Wala akong pera. Wala akong pambili ng toga. Ay nako pare, kung hindi mo pinalis yung misis mo, di sana binigyan ka niya ng pera pambomba natin doon sa may likod. Ayos na din yung pare. Ayos na din yung sa akin. Nasasaktan na rin kasi ako sa mga sinasabi niya. Wala raw akong kwenta nga kasi hindi ako naghahanap ng trabaho. Ayoko naman ng ganun eh. Sa tingin mo ba wala talaga akong kwenta nga ma? Hindi ko masasagot yan pare kasi kahit ako, ang nakikita ko sa'yo, huwag ka magsasalita ng ganyan baka tamaan ka sa akin. Ayos ka naman na ama pare. Ang sa akin lang, sana syempre hindi mo na pinalis yung misis mo kasi alam mo naman di ba? Siya lang yung nagtatanggol sa'yo. Paano kapag hinuli ka ulit ng barangay? Dahil may nahulihan sa'yo na bagay. Sinong tutubos sa'yo? Hindi ko rin alam pare. Pero isa lang ang tiyak ko. Pagtagal-tagal ng panahon babalik din naman niyang asawa ko. Hindi naman niya ako kayang tiisin eh. Siguro nagpapalipas-lipas lang ng oras yun doon sa probinsya. Saka kung hindi man siya bumalik, alam ko naman yung bahay nila doon eh. Ako na lang yung pupunta. Ay nako, paano yan pare? Bobomba kami mamaya. Eh di wala kang pambili. Tamang hit-hit ka muna ng tunay na bato. Kami nandoon, hinihit-hit yung mas magandang bato. Baka naman pwede mo ako ilibre dyan pare. Wala pa lang talaga akong pera dito eh. Hayaan mo, pagbalik ng misis ko, babayaran ko kagad. Ay nako, ikaw pa ba? Hindi naman kita matitis dahil kaibigan kita. Tara na, sumama ka na sa akin. Salamat pare. Si Rico at si Francis ay dalawang magkaibigan. Parehas silang gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Subalit kahit ganoon na marami na silang record sa barangay, wala silang takot na gawin ito. Dahil palagi naman silang nakakalaya, pinapaulit-ulit lang nila ang kanilang sesyon. Nang gabing yon ay umuwi na rin si Francis sa kanilang bahay at nang pag-uwi niya ay wala siya sa sarili dahil sa naging tama ng bato sa kanya. Hayop ka. Walang iya ka. Iniwan mo ako. Walang iya ka, Jenny. Nagawa mo sa akin to, Jenny. Bakit mo ko iniwan? Di ko kaya mag-isa dito, Jenny. Hindi ko kaya mag-isa dito. Pagkatapos nilang bumomba ay parang nawala na rin sa sarili si Francis. Nang pag-uwi niya ng bahay, ikinalat niya ang mga gamit, sabay sigaw ng Jenny. Agad na dumating ang mga barangay at dinakip naman siya. Dahil alam ng mga ito na may tama siya noon. Agad na kinuha ng barangay si Francis upang i-hold muna ito. Masyadong delikado sa lugar kung mananatili siyang ganito sa lugar nila. Nang araw na yon, sa kabilang bahagi, Ma, hindi na po ba tayo babalik kay Papa? Anak, dito muna tayo sa lolo at lola mo ha. Alam ko na mas magiging safe tayo dito. Alam mo naman palagi yung tatay mo, di ba? Kada uuwi yun, sasaktan tayo. Laging kung ano mga sinasabi niya sa atin. Natatakot ako para sa iyo, anak. At ayoko na dumating sa punto na baka madamay ka pa. Kaya mas okay sa akin na dito muna tayo kay lolo at lola ha. Mag-taste muna tayo. Darating din ang oras na siguro'y mapag-iisip-isip ng papa mo na mali yung ginagawa niya. Iba na po si Papa.
Magmula nung napabarkada siya kay Rico, parang iba na yung ugali niya. Lagi siyang galit sa akin. Tapos kapag hindi niyo siya nabigyan ng pera, sinasaktan niya kayo. Dati si Papa, mabait naman siya eh. Lagi nga kami naglalaro eh. Anak, alam kong mahirap sa iyo ang pinagdadaanan natin. Siguro mahirap ang ipaliwanag to sa iyo ngayon dahil masyado ka pang bata. Pero balang araw, mauunawaan mo din kung ano yung pinagdaraanan ng papa mo. Siguro dahil lang din sa sobrang stress kaya niya yung nagagawa. Alam kong mali yung ginagawa niya pero mapag-iisip-isip niya rin yan kapag nagtagal. Basta ang plano ni Mama sa iyo ngayon, dito muna tayo sa lolo't lola. Magpapahinga tayo dito. Hindi tayo babalik sa papa mo hanggat hindi siya nagbabago. Ayos ba yun? Sa ganung paraan, maaaring maging mabait ulit si Papa. Dahil baka mamiss niya tayo. Miss na miss ko na po yung dating papa ko. Ngayon kasi parang hindi na siya yung papa ko na nakilala ko. Anak, siya pa rin ang papa mo. Siguro naturuan lang siya at naturuan lang ng ibang ugali ng mga kasama niya. Basta magtiis lang muna tayo ngayon ha. Sige na, matulog na tayo. Sa kabilang bahagi sa barangay hall ng lugar na yon, nandoon si Francis at kinausap na nga ng mga barangay. Nang araw na yon ay hindi rin siya makausap ng maayos dahil sa kanyang tama. Kahit ang mga pulis ay nahirapan na rin sa kanya. Kinulong muna siya saglit at doon ay pinalaya din naman. Kinabukasan, "Oh, pare, ano na naman yung ginawa mo kagabi? Nabalitaan ko, dinampot ka daw ng barangay tapos dinala ka sa presinto ah. Ano na naman baka walang yan? Alam mo naman kapag tinatamaan ako ng droga sadya nawawala ako sa sarili ko. Saka namiss ko lang yung asawa ko. Ewan ko ba, hindi ko alam yung mga sinasabi ko kagabi ah. Pero nagwawala lang ako hindi ko makontrol yung sarili ko. Hindi ko nga alam bakit hindi pa bumabalik yung misis ko Dati naman kapag naglalaya sila, bumabalik din agad sila Ewan ko. Nagtataka si Francis noon dahil nasanay siya na kapag nakakagawa siya ng kasalanan ay napapatawad agad siya ni Jenny. Pero ng araw na yon, natauhan si Jenny at hindi na muli pang bumalik sa bahay ni Francis. Doon na nga nagtaka si Francis kung bakit hindi bumabalik si Jenny sa kanyang bahay. Marami ang mga pagdududa na pumasok sa kanyang isip. Sa kabilang bahagi naman, sa probinsya, anak, gusto mo bang bumili ng manok para may maiulam tayo? Opo mama. Sige. Saglit lang, bibili lang ako. Oh, Jenny! Ikaw pala yan? Oo. Teka lang, para namumukhaan kita. Ako to, si Richard. Yung dati mong kaklase. Natatanda mo ba ako? Oo. Ikaw si Richard. Kilala kita. Ikaw yung dating binubuli ng mga kaklase natin. Grabe pagmamanok na palang negosyo mo ngayon? Oo naman. Sino pala yun? Anak ko nga pala. Bunso, pumunta ka dito. Hello po. Wow, ang cute naman ng anak mo. Sino ba nakatuluyan mo? Saka nasa ng papa niya? Ang totoo niyan, si Francis yung nakatuluyan ko. Yung dati rin nating kaklase na matigas ang ulo. Alam mo naman, wala makakapagsabi kung sino makakatuluyan mo. Ikaw ba? Kamusta ka na? May asawa ka na rin ba?
Wala pa nga eh. Ito, tatanda na yata akong binata. Saka, ang galing ah. Pero nasan yung papa niya? Wala siya ngayon eh. Nagkahiwalay kami. Mahabang kwento. Nako, sorry dun ah. Hindi ko sinasadya. Ilan ba yung bibili nyo? Kahit 3 lang. Gusto kasi nung anak ko yan eh. Paborito niya yan. Sige. Paplastic ko na. By the way, 25 yung isa nito pero ibibigay ko sa inyo ng 60 pesos na lang. Hindi ka ba malugi niyan? Hindi naman. Ayos lang yan. Salamat sa iyo, Richard. Walang anuman. Sa puntong yon ay muling ang nakita ni Jenny ang dati niyang kaklasing si Richard. Bumili sila ng manok upang ipang-ulam nila ng araw na yon. Nang makauwi sila ng bahay ay agad na nilang pinagsaluhan ang nabili nilang pagkain. Subalit, isang lalaki sa malayo ang nakamasid sa kanila. Ang lalaking yon ay hindi pa alam kung sino. Oh, pare, magiinom ba tayo dyan sa inyo? Mas maganda kasi mag-inom dito kasi gubatan itong bahay mo. Basta ayoko magmamaoy ka na naman dahil baka dakutin ka na naman ng mga barangay dito. Tapos may maririnig na naman ako. Nako, yan si Francis, salot sa lipunan. Ganyan yung mga usapan doon sa labas eh. Sabi ko naman sa iyo, di ba pare, mag-iinom tayo kasi wala lang, na-stress lang ako sa buhay. Hindi pa rin kasi umuwi si Jenny eh. Nako pare, hindi kaya may iba na yon? Huwag ka naman ganyan, medyo masakit yun kung may iba na siya. Iinom na lang natin tapos pagtapos nating uminom, bomba na ulit tayo. Siyempre pare, meron akong dala dito. Nang mag-inupan ang dalawa at matapos ay agad na rin silang bumomba. Gumamit na naman sila ng ipinagbabawal na droga. Doon na nga'y nagkameron na naman ng tama itong si Francis. Nahirapan pa nga noon ang kanyang kaibigan na si Rico na pakalmahin siya. Nagwawala siya at nagagalit at hindi malaman ni Rico ang dahilan. Sa kabilang bahagi naman, tulog na ang mag-ina. Na makalipas lamang hanggang hating gabi, dito na pala mangyayari ang pinakamalagim na misteryo ng kwento. Makalipas ang 4 na oras, matapos matulog ng mag-ina sa kanilang barong-barong sa bahay ng kanilang nanay at tatay, Ma, naiihi po ako. Sige na anak, umihi ka na doon sa may labas. Malapit lang naman eh. Sige po. Lumabas nga doon ang batang si Bunso at doon umihi sa labas. Habang umiihi siya, may natanong siyang isang lalaki sa may di kalayuan. Dahil madilim, hindi niya makita ang mata nito. Tinatanaw ito ng bata upang makilala kung sino. Nasa sa labas lamang ng gate ang lalaki at hindi umiimik. Maya-maya ay nagsalita ang lalaki. Anak, buksan mo to. Papa? Oo, ako ito, si papa mo. Wag mo sabihin sa nanay mo. Wag mo sasabihin. Sige po. Buksan mo, dali. Bakit po kayo nandito? Wala lang naman. Gusto lang kitang dalawin dahil namimiss ko na kayo ng mama mo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit hindi na kayo bumabalik sa bahay. Nasaan ba yung mama mo? Natutulog po siya. Natutulog na siya? Kamusta ka naman anak? Ayos lang naman po. Ganun ba? Pwede ba akong pumasok sa bahay?
Gigisingin ko po si Mama. Sasabihin ko po nandito kayo. Anak, huwag mo na sabihin. Parang awa mo na. Nakita kita kanina. Galing din ako dito kaninang tanghali. Nakita ko kayo ng mama mo. Bumibili kayo sa may tindahan. Bumibili kayo ng manok. May kausap nga yung mama mo eh. Sino ba yung kausap ng mama mo? Hindi ko po kilala. Pero parang close po sila kasi matagal na daw po sila magkakilala. Matagal magkakilala? Hindi mo na mukhaan yung lalaki. Papa, natatakot po ako sa inyo. Huwag ka matakot sa akin. May kasama ako dyan na kaibigan ko din. Gusto ko lang makausap yung mama mo. Pero, pwede ba anak? Pumasok ka na sa loob ng kwarto ng lolo at lola mo. Hayaan mo na lang muna kaming mag-uusap ng mama mo sa kwarto na yon. Alam ko kasi na nakahiwalay ang kwarto nyo. Ganun po ba? Gigisingin ko na lang po siya para sa inyo. Huwag mo nang gisingin anak. Ako nang bahala. Basta pumunta ka na doon sa kwarto ng lolo at lola mo. Sige po. Doon niya ay tiningnan ni Francis ang pagpasok ng bata sa kwarto ng lolo at lola nito. Habang tinuro naman ng bata ang kwarto ng kanyang nanay na noon ay katabi dapat ng bata. Pero dahil pinalis ni Francis ang bata, ngayon ay mag-isa na lamang sa kwarto si Jenny. Ano pare? Sigurado ka ba sa gagawin mo? Sigurado na ako sa gagawin ko. Nakita ko sila kanina. Kaya pala hindi siya bumabalik sa bahay. May lalaki siya. Meron siyang lalaki. Pinagpalit niya agad ako. Doon ay pumasok siya sa kwarto at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya doon na nakahiga ang kanyang asawa. Nagpatulong pa siya sa kanyang kaibigan. Ganitong gagawin natin. Takloban mo yung bibig niya. Sasaksakin ko kagad sa dibdib. Papatayin ko. Isang tahimik na gabi ang nangyari pero meron palang isang maingay na misteryo. Sumisigaw si Jenny subalit hindi ito naririnig ng kanyang lolo at lola dahil sa matinding pagtakip sa bibig nito. Pagkatapos noon, agad na nilang inilagay sa sako ang babae. Doon ay isinakay na rin nila ito sa kanilang sasakyan. Ang bata naman na si Bunso ay nagtaka noon at muli siyang bumalik sa kwarto ng kanyang mama upang tingnan doon ang kanyang papa. Subalit sa pagpasok niya, isang nakakagulat na krimen ang kanyang makikita. Wala na ang babae subalit may mga bakas ng dugo sa banig na yon. Mama! Nasaan po kayo? Agad na siya nagsumbong sa kanyang lolo at lola na sobra namang kinaalarma ng mga ito. Napapiglas pa nga mga ito dahil sa sobrang takot. Pagkatapos ng araw na yon ay nagbigay ito ng trauma sa bata at hindi na niya mismo masabi ang mga detalye ng nangyari. Hindi niya may turo ang salarin dahil sa sobrang traumang kanyang nadama. Dahil doon, tumagal pa ng tumagal ang investigasyon ng kaso kung sino nga ba ang kumuha sa babae. Subalit, ang lolo at lola ni Bunso na ina ni Jenny, alam na nila kung sino ang salarin. Wala pa lang silang ebidensya. Hindi ako pwede magkamali. Yang walang yang Francis na yan ang pwedeng gumawa nun sa anak namin.
May alitan sila noon at iniwan siya ng anak ko dahil sa kawalangyaan niya. Walang hiya talaga yan, Francis na yan. Dapat mabulok siya sa kulungan. Alam po namin na siya ang pumatay sa anak namin. Wala nang iba. Hindi lang makapagkwento yung bata dahil sa trauma pero sigurado kung lalabas din ang katotohanan. Matapos ang krimen na ginawa, nagkita si Rico at si Francis. 3 linggo ang nakalipas mula nang isagawa nila ang krimen. Oh, pare. Wala ba nagpupunta ditong pulis? Wala naman pare. Bakit? Natatakot ka ba? Siyempre pare, baka mamaya madawit ako dyan eh. Saka, bali-balita ko ikaw daw yung tinutuon ng kanyang mga magulang sa gumawa sa anak nila. Teka lang, bakit sinabit mo dyan yung buto ng asawa mo? Bakit nasa sa may pinto nyo? Tama lang yan. Gusto ko kasing pagmasdan siya parang dekorasyon. Kung gaanong kademonyo ang ginawa niya sa aking panluloko, ganon din kademonyo ang gagawin ko sa katawan niya. Pare naman, nakakatakot naman yan. Bakit sinabit mo pa dyan sa pinto nyo? Siyempre, para mas maganda. Para lagi kong makikita na itong taong to ang nanloko sa akin. Makalipas lamang ang 3 buwan pa na pag-iimbestiga sa kaso, nagsalita na ang bata tungkol sa kanyang mga nalaman at tungkol sa kanyang nakita ng gabing yun. Sinalaysay niyang nakita niya ang papa niya na pumasok sa kwarto ng kanyang mama at naging matibay itong ebidensya laban kay Francis. Pagkatapos ng araw na iyon ay agad na pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Francis sa Maynila. Doon ay nagulat ang mga pulis sa kanilang nadatnaan. Tumambad sa kanila ang buto ng biktima na kasabit pa sa bahay nito. Para bang isang nakakasuk lamang nakita nila at nakakatakot na yugto ng buhay nila. Agad naman nilang dinakip si Francis dahil sa mga ebidensyang nagpatibay ng kaso. Hinuhuli ka namin sa salang pagpatay kay Jenny na iyong asawa. Meron kang karapatan na ipaglaban ang iyong sarili. Lahat ng iyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo. Maaari kang kumuha ng abogado o kung wala ka naman ay bibigyan ka ng hukuman. Naunawa mo ba lahat ng karapatan mo? Naunawaan ko, sir. Doon niya ay dinampot na nga si Francis, subalit sa ikinagalit ng mga pulis, nakangiti pa ito habang nasa sa kamay na nila ang suspect. Ang ama naman ng biktimang si Jenny ay sobrang nagalit at binugbog niya pa ito nang makita sa presinto. Hindi niya maiwasan na magalit at manggigil sa lalaki. Nangako ka sa amin, mamahalin mo ang anak namin. Anong ginawa mo sa kanya? Subalit habang nagsisisigaw siya, isang ngiti lamang ang ginawa ni Francis. Tumitig pa siya sa bata at ang bata mismo ay natakot sa kanya. Natatakot po ako, Lolo. Manluloko nanay mo. Huwag mo siyang gagayanin, ha. Nagkamero ng ustisya ang pagkamatay ng biktima. Napatunayan na si Francis nga may gawa ng karumal-dumal na krimen na yon. At dahil doon, nakulong ang dalawa sa salang murder. Dito na po magtatapos ang kwento sa araw na ito. Naway mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell. Yun lamang po. Maraming salamat.